What's up mga Lodibus Boy Dogit here. So anong balita sa inyo? Ito tira tayo ng kubos, no? So isa to sa mga classical, mga prehistoric na mga recipe ang gagawin natin, no? Ito way back ng mga panahon pa ni Jesucristo. Ayan, ito na yung mga tinapay na ginagamit nila. Okay? So ito tuturo ko sa inyo paano gumawa na ito. Ito talaga yung ginagamit dito sa Arab nations, especially yung mga shawarma at ibang mga meat dishes nila. Ito rin ginagamit nila na pampalit sa rice. Okay, so yung iba hindi nag-rice, ito yung ginagamit nila as carbs. Okay, so here we have 2 cups of AP flour. Okay, so yung nakita nyo ginamit ko, normal tasa lang yon. Okay lang yon. So kung anong ginamit nyo na tasa sa dry, dapat ganon din sa liquid. Okay, so andyan na yung recipe, nakikita nyo sa screen, nilagay ko na dyan. So very easy and simple lang tong recipe na to. Ayan, shoutout dun sa mga subscribers natin dyan at saka nandun sa Fried Chicken Group. Ayan, eto para sa inyo to, pwede nyo dagdag sa business nyo, no? So yung mga leftover fried chickens nyo, kaya nagtitinda kayo ng mga fried chicken, mga grilled chicken, pwede nyong tanggalin na lang yung buto, i-boneless nyo, tapos ipalaman nyo dito, lagyan nyo ng lettuce, pepino, tas ketchup, mayonnaise, o anong sauce, garlic sauce, mga cocktail sauce, it's up to you. Okay, so ito papakita ko sa inyo yung process. Okay, so 2 cups flour, 1 cup water, 1 teaspoon salt, 1 tablespoon sugar, 1 tablespoon extra virgin olive oil. Pag wala, normal oil, okay lang din. And then half teaspoon ng yeast. Okay, so active dry yeast yung ginamit natin. So ganyan lang mga bossing, pag sama-samahan nyo lang muna yung mga dry ingredients, and then tsaka na tayo mag-a-add ng liquid. Okay, so make sure well incorporated lahat. So hindi na natin kailangan ng super hirap na proseso dito. Ayan. So galagay lang tayo ng oil. So nahalo natin lahat ng dry ingredients and then add na tayo ng oil. Lard, pwede rin kayong gumamit. Ayan. So mix nyo lang. And then susunod na natin yung water. So water, Lodi, kung kaya nyo ng medyo lukewarm ng konti, hindi naman yung alam yung medyo maligamgam na tubig gamitin, mas goods yun para mas mabilis umalsa yung yeast natin, yung dough natin. Okay, so ito yung ginamit nating cup sa dry kanina, ito rin yung gagamitin nating cup sa wet. Okay, so huwag natin biglain, dahan-dahan lang, na buhos ko kagad yung 3/4. Okay lang yan. So need mo lang to, masahin mo, incorporate lang natin. Okay, so ayan, nakita nyo kung paano siya i-knead. Yan, medyo napabilis lang kasi pag ni-slow mo natin, baka abutin tayo ng isang oras dito. Okay, so okay mga ganyan, okay na yan. Kahit hindi mo na kailangan very smooth, dahil mamaya pag umalsa yan, ininid pa natin siya ulit. Okay, importante lang yung ma-incorporate mo at ma-forma mo siyang parang bola. Then naglagay na lang rin tayo ng oil, extra additional oil. Ayan. Then cling wrap natin and lagay lang natin siya sa mga room temperature. Labas lang ng, huwag niyo lagay sa fridge. So ayan, after 2 hours, ayan na yung kinalabasan niya. Umalsa na siya. Okay, so malambot na yan. Putukin lang natin yung air bubbles niyan. Punch the air out. So imasa lang natin siya konti para medyo ma-incorporate pa, no? Lagay lang kayo konting arena doon sa board nyo. Ayan.
Huwag sobrang dami kasi baka maging dry naman yung dough natin. Okay? Ayan. So, masa lang uli. Fold, knead. Ayan. Make sure malinis yung kamay nyo. Okay? Ayan. Mekos-mekos natin. O, yun. So, hatiin na natin siya. So, from here, ayan, pwede na tayong mag-form ng balls. Pwede na natin siyang i-divide. Ayan, one hand technique. Ayan, makita nyo. Ganyan. Two hand kagebunshin technique. Nga lang yan. Ayan, so ganyan lang mga lodi. Bibilugin nyo lang. Kailangan mabilog nyo yung dough. Ayan, second batch natin. Ayan. So hindi na ako nag-grams dito. Tinansya ko na lang, no? Kasi alam ko naman sa pakiramdam ko, sa paghawa ko pa lang ng dough, alam ko na sakto-sakto na yan. So kung kayo magbi-business, dapat gumamit kayo ng mga grammer machine, okay? So make sure na i-grams nyo para alam nyo yung magiging cost nyo, no? So nirest ko lang uli yon ng additional 20 minutes mga boss. And then kumuha na tayo ng isa. Yan, lightly flatten lang. Floor nyo lang yung, dust nyo lang ng floor yung board nyo. And then flatten uli natin. Okay? So here, ayan, i-roll na natin siya using rolling pin. From here, pwede na kayo mag-decide kung gaano kalaki yung gusto nyong maging size nung kubos nyo, no? Ng flatbread nyo. Ayan. Ako, di ko na masyadong ninipisan. Gusto ko yung medyo malambot-lambot na malatinapay ang datingan niya. Okay? So, ilagay nyo lang siya sa isang lagayan. Lagay nyo rin ng flour para hindi dumikit. Kasi every time na nagpa-pass away yung oras, nagmo-moist yan. Okay? So, lagay lang kayo ng flour in between. Okay? So, ganyan na yung magiging itsura niyan. Ayan. So, rest lang natin siya ng mga 15 minutes. So, ayan. Nakabalik na ulit tayo. Ang bilis, no? So, dito, meron tayong non-stick pan. Pwede kayong gumamit ng kahit anong lutuan na flat. Wala kayong ibang ilalagay kundi yung dough lang. Okay? So, ideal rin to pag mga nagtitipid kayo, ayaw nyo nang bumili ng mga mamahaling tinapay sa labas, pwede nyo gawitin na rin to as bread, di ba? Pag pang merienda, o kaya pang pares nyo sa mga fried chicken, sa mga grills, sa mga salad, ito na yon. So, ganyan na siya. Lolobo yan mga bossing. Pag nag-puff yan, ibig sabihin nun, luto na yung loob niyan. So, hintayin natin siya. Ayan, nakita nyo naman. Medyo nagpa-puff na. Papasok na yung init dun sa loob ng dough. Niluluto niya na rin yung loob niyan. May ibang part sa Arab nations na meron silang pugon. Dinidikit nila yung tinapay dun sa loob ng jar, no? Mas okay yun. Pero wala tayong ganon. Kaya dito lang tayo sa mabilisan kung ano available sa atin sa pan. Kasi dumidikit yan sa pugon. Yun ang masarap. Mausok-usok yung lasa nun. So ito, tignan nyo, i-timelapse na lang natin. So pag nagbubbles na ng konti yung first part niya sa taas, baliktarin nyo na. Okay? So ganyan lang siya, oh, 'di ba? Para siya magiging balloon. Same as is to others. Ayan. Pag hindi naman lumobo yung dough nyo, ibig sabihin napitpit nyo ng masyado yon. Okay? So medyo ingat lang. Pag na-rest nyo na, huwag nyo siyang pitpitin, ha. Baka daanan nyo pa uli ng rolling pin. Okay? So eggless tong ginamit natin, walang itlog. Okay?
O, di ba? Pakadali lang, di ba? Very easy and simple. So, yung kung may questions kayo, lalo na dyan sa group, ayan, lapag lang kayo, mga bossing, okay? So ito na yon yung basic flat bread na ginagamit at authentic talaga na ginagamit sa shawarma at ibang mga meat dish. Ito yung pampalit sa rice or any carbs. So pag wala kayong rice, ito yung ginagamit ng mga Arabs as rice substitute sa mga grills at mga prito nila with salad on the side. Okay? Yun o. Baka sarap niyan. So, meron na tayong homemade flatbread. Medyo maliit lang tong nagawa ko, no? Yung dito kasi makikita mo yung mga bread dito. Malalaki talaga. So, mga around mga 10 inch. Yan. Mga 10 inch, 13 inch. Ganun kalalaki yung iba. May 5 inch naman. Merong mga 8 inch. So, it's up to you. Kung mas malaki yung dough mo, mas malaki magagawa mo. Ito, mini lang yung ginawa ko. Mini versions. Kasi di naman namin makakain ng isang buo. Kaya ginawa ko maliliit lang dahil may mga bata ako dito. So, pwede rin yan. Direkta ko na sa apoy. Lumulobo rin yan. Okay? Ayan, goods. Ayan o, chicha na. Sarap niyan. So, na yung outcome ng ating flatbread. Goods na goods to. Good for 1 day lang to mga bossing. Kung kaya nyo i-preserve ng 2 days, medyo titigas na to habang tumatagal tumitigas yan. So, hanggat maaari pagkagawa, serve nyo na kaagad at direkta nyo na yon, consume. Pwede nyo rin i-freezer to, pero once na ininit nyo, isang gamitan na lang siya. So, pag na-reprise na, huwag nyo na uli ibalik. Okay? So, GG's mga Lodi. Ayan, pakita ko na lang sa inyo yung video. Sana may natutunan naman kayo dito kay Boy Danggit. And kung nakating kayo sa part ng video na to, mga bossing, support nyo naman. Iwan kayo ng like, comment dyan. Subscribe and share our video, no? Para naman matulungan nyo yung ating mumunting channel. Okay? So, very easy and simple recipe. Eto na, o yan, no? Lagyan ko ng shakshuka sa loob. Gumawa ko ng shakshuka. Ilalapag ko na lang uli yung shakshuka recipe sa susunod. Upload natin yan kung paano gawin tong egg dish na to at pakasarap na ito. Yun. GG's. Wow, sarap. Okay mga bossing, ciao ciao. Na to. Okay. O yan, so sana may natutunan na naman kayo dito kay Boy Ulam Lutong Bahay, aka Boy Danggit. Yan. Ang hirap kasi, ang hirap i-explain. Iba talaga pag yung na-experience mo na yung pagkain sa ibang bansa, yung culture nila. Tsaka mo lang ma-appreciate kung bakit ganon. So, eto, unti-unti nating baklasin yung mga meats, okay? Nung una rin, di rin ako makapaniwala na kumakain tong mga to. Walang kanin, tinapay lang, tapos karne. Ano kaya yun? Pero ngayon, mas prefer ko yung ganito kasi kumbaga less carbs at more healthier yung mga dishes. Kaya unti-unti ko na rin siguro na-adapt. Kaya yan, eto inaaral ko na siya paunti-unti at natutunan ko na rin. So sa sunod mag-upload na naman tayo. Ito yung shakshuka. Check natin sa susunod. Okay, so G tayo. Good day. God bless and spread positivity sa lahat. Kung na-enjoy nyo itong video, iwan kayo ng like, comment dyan. Visit rin tayo sa YouTube mga idol ha. And please share this video and spread lang natin para makatulong sa channel. Okay, G!